Magandang araw! Mga Lods, for today's video, pumunta tayo ng grocery store para bumili ng mga naubos ng supplies sa aming bahay. Ayan, as you can see, kasama ko ang aking mag-ama. Kasi ang aking mag-ama, sila yung dadampot ng kung ano yung mga kailangan naming bilhin. Ayan. At ako naman ang taga-video, videographer. Ika nga. So, ayan. Naglalakad-lakad kami para makarating kami doon sa istante ng brown rice. Ayan, madami. Naku, malaki kasi si Landers dito sa Naga City. Kaya, pag galing doon sa bungad, parang medyo malayo-layo yung lalakarin para makarating kami sa istante ng mga brown rice. So, tingnan natin kung dito meron na ba ng ating hinahanap. Alright, parang dito na nga. Papalapit na tayo sa brown rice at sa mga bigasan. In this portion ay nandito yung mga bigas. Iba't ibang uri ng bigas. May bigas na mabango. May bigas na hindi gaano kabanguhan. Pero ito yung brown rice. Nakita na namin. Ayan, kukuha lang yung anak ko. Siya yung dadampot ng mga kailangan natin bilhin. Ayan na, nakakuha na siya ng brown rice. That is 5 kilos. And may nakikita pa kasi kami. Ayan, yung Japanese rice. Another 5 kilos ng Japanese rice. Ayan. Sugar naman. Sabi niya, ma, mahal to ma. Yung mura lang ma, dahil mahirap tayo. Ayan. So, nagiging wise na yung anak ko ha. Marunong na siya. Yung powder na sabon, yung ibang mga drinks, yung pansabon sa or dishwashing. So, lakad tayo. Hanap tayo ng iba pa na kailangan natin sa bahay. Ano pa ba? Ang wala sa ating bahay. Cheese, meron pa kami. Ayan. So, ano ba itong kinukuha ng anak ko? Ayan. Nakakuha na pala siya or si husband ko yung isa. Doon nakita niyo sa postcard na mga Del Monte na pineapple juice. Yung non-sugar. Ayan. Star margarine para sa paboritong pancake ng anak ko. At ito yung parang sa anong tawag doon? Coke float ng anak ko. Tapos kumuha din siya ng pangchampurado. Ito yung guayabano juice. Ayan, ang kanilang paboritong hotdog. Ang kanilang paboritong tocino. Kuha na rin kami ng manok. May lemon. Ayan, yung juice ni husband. May tenderizer. Ayan, may para sa champurado at arroz caldo. Meron ng ayan, so mabilisan lang pala kami. Or nag-shortcut na lang ako sa pagbe-video. Ayan na yung napili namin. Hindi namin pwedeng punin yung postcard kasi pag pinuno namin yan, siguro dapat may dala ka ng 35,000 or 50,000 kung gusto mong puniin yan. Ang dala ko, medyo pang mahirap lang. 5,000 to 6,000 lang yung budget namin para sa araw na ito sa pagpunta namin sa grocery. Yan. So, tuloy-tuloy yung pagpapunch ni ate ng aming mga bibilhin. So, hintayin lang natin na ma-punch kasi what I have in my mind is that pagkatapos dito, kakain na muna kami kasi alanganin na sa oras. Hindi pwedeng magutom kasi magkakasakit
tayo. Ako pa naman nagkakasakit pag nagugutom. So, yan. We'll see, mga Lods. Magkano yung babayaran natin dyan? Tingnan natin. Sana hindi mag-exceed sa ating budget na 6,000 pesos. Kasi yun lang talaga ang aking dala para sa grocery. Yung iba para sa krudo, yung iba sa pangkain naming tatlo. Kinakailangan i-budget natin siya. Tuloy-tuloy ang pagpapunch ni Ate Cashier. Ayan yung brown rice at Japanese rice. And in this portion ng aming video, dahil nakapagbayad na kami, nag-order na kami ng pagkain. Ayan, waiting kami sa aming order. Patiently waiting sa order namin na pagkain. Picture-picture muna kami habang naghihintay ng aming order, mga Lods. At yan nga, tinawag na yung aming number. Kaya yung anak ko, kinuha niya na yung aming kakainin. So, yan yung order namin na pagkain. Sa akin, beef lasagna lang yung kakainin ko. Tapos, sa anak ko to. Tapos, meron kaming vegetable salad na merong strawberry sauce. Ayan. Dapat kasi laging may gulay para hindi tayo nagkakasakit. Ayan. Kakain na sila yung mag-ama ko, tapos yung akin kasing pagkain, konti lang. Ayan, at dahil nakakain na kami, lalabas na kami. Lumabas na kami. Kukunin na ng anak ko yung sasakyan. Pero tinulungan kami nito ni Kuya para ihatid na lang yung pinamili namin papunta sa sasakyan. So, siya na lang yung bahala. Ayan, at wait lang. Tingnan natin. Ayan. Karga na yung mga dala namin. So, may karga na. Ayos na. Pabalik na ulit kami sa aming bahay. Pauwi na po kami. Kasi nakapag-grocery na kami. Kumain na kami. So, uuwi na kami. Hindi kami masyadong magtatagal ng city kasi yung aming alaga, si Kobe, magugutom kapag hindi namin siya dinalhan ng kanyang paboritong chicken. Si Kobe the dog. Anyways, mga Lods, ayan po ang ating video sa araw na ito mula sa ating pag-grocery. So, may dadaanan lang kami maya-maya ng konti. Siguro bibili tayo ng karne. At ayan nga, dumaan kami sa aking suki, yung bilihan ng karne. Kasi hindi kami bumili ng karne sa grocery. Maliban sa frozen na yung mga karne sa grocery, hindi na siya fresh, mahal pa. Kaya dito na lang kami bibili ng karne sa aming suki. Malapit lang to sa aming barangay. Dapat doon tayo sa mas presko at mura na presko pa. Ayan. So, ganun tayo. Pero paminsan, bumibili din naman kami ng karne sa grocery. Pero dahil dadaan din naman kami dito, so we decided na dito na lang kami bumili ng karne. Tapos pagkabili namin ng karne, dire-diretso na kami niyan sa bahay. Uwi na kaagad kami para
ayusin yung mga pinamili namin. Especially yung karne, dapat huhugasan mo siya ng maayos. Tapos, isi-sections mo na siya sa mga plastics para pagluto mo, hindi ka mahirapan na parang larguhan yung i-defrost mo. So, yung portion lang na portion mo lang, I mean, yung kukuhanin mo sa freezer na iluluto, na sapat yun para sa aming tatlo. Or sobra mo kami, konti lang. Ayan. So, nagpagiling pa tayo. Kasi, pag may giniling, pwede tayong magluto ng giniling na baboy. Alright, mga lods. Ayan ang ating responsibilidad. Mamili para ang ating tiyan ay magkalaman. Pero yung pamimili natin, nagiging empty naman yung ating wallet. Hayaan natin, empty wallet, tapos full stomach. Okay naman yun.